Magandang hapon, Nel. May pinangalanan bang mga personalidad ang Pangulo na maaaring sangkot o accountable sa umano'y anomalya sa flood control projects? June, premature pa para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangalanan ng mga personalidad na sangkot sa anyay anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects. Gayunman ay pinangalanan naman ng Pangulo ang mga contractors na nakahakot ng maraming proyekto. Base sa inisyal na resulta sa ginawang investigasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na lumalabas na may 15 kontraktor ang may hawak ng pinakamaraming flood control projects mula pa noong July 2022. 5 umano sa 15 contractors ang nakakuha ng proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. At mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao eh. Sa datos na ibinigay ng Pangulo sa press briefing kaninang umaga, mula July 2022 hanggang May 2025, mayroong 9,855 na proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 545 billion pesos. 6,021 projects na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos ang kulang sa detalye at mayroon din anyang magkakapareho ang project cost. Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. Naobserbahan rin ni Pangulong Marcos ang kawalan o kakulangan ng flood control projects sa ilang flood-prone areas. Batay pa rin sa impormasyon na ibinigay ng Pangulo, nangunguna sa mga nabigyan ng maraming proyekto ang Bulacan, sumunod ang Cebu, Isabela, Pangasinan, Pampanga, Albay, Leyte, Tarlac, Camarines Sur at Ilocos Norte. Ikinumpara ito ni PBBM sa top 10 flood-prone provinces na ang ilan ay hindi nakatanggap ng maraming proyekto, kabilang narito ang Metro Manila. Whatever pinaka-flood-prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. Nilinaw ni Pangulong Marcos na wala pa silang inaakusahan sa issue o natukoy na personalidad na may malinaw na papanagutin sa issue. Nagpapatuloy pa niya sa ngayon ang investigasyon. Kaugnay nito, inilunsad ng Pangulo ang website na sumbongsapangulo.ph. Nasa website na ito ang lahat ng listahan ng flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng portal na ito, maaaring magsumbong ang sinuman kung may nakitang irregularidad o anomalya sa proyekto. Mismong si Pangulong Marcos ang magbabasa ng mga sumbong. Binigyan din ng Pangulo ang pagtugis sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa katiwalian. We have to clean our ranks. This is it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Welcome naman kay Pangulong Marcos ang alok na tulong ni San Miguel Corporation President at CEO Ramon Ang na pag-aksyon sa problema sa baha sa Metro Manila. And, you know, the man is an engineer, so I'm sure pinag-aralan niya na mabuti yan.
Kanina naman ay ininspeksyon ni PBBM ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4 sa Marikina City. Sa ilalim ng Phase 4, ipatutupad ang structural at non-structural measures upang mabawasan ang pinsalang dulot ng baha sa Metro Manila at karatig na mga lugar. Kabilang narito ang pagtatayo ng dike at revetments, paglalagay ng floodgates at dredging channels. Sa ngayon, June, aabangan pa natin yung mga ilalabas na findings o initial assessment plan ni Pangulong Marcos dito sa nagaganap na investigasyon dito sa issue, dito sa flood control projects ng bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Nel, tama ba yung pagkakarinig ko? Painful, sabi ng Pangulo, dahil medyo malapit sa kanya. Tama ba yun, Nel? Ibig ba sabihin nito, maaaring kamag-anak, maaaring mambabatas itong mga to na maaaring sangkot din dun sa, o sangkot o kuntsaban itong mga kontraktor na ito? Ang sinasabi ng Pangulo Jun, kung sakaling may masangkot nga ng mga kaalyado o kung sino man na malapit sa kanya, yun nga, magiging yung reaction ng Pangulo na magiging painful man ito, pero kailangan pa rin piliin kung ano yung, syempre, sa interest pa rin ng taong bayan, Jun. Yamang ginagawa na ito ng Pangulo, Nelis. Alam naman natin na ito'y ikinatutuwa ng publiko, itong paghahayag na ito, pagbubunyag ng Pangulo. Pero ano yung mga magiging hakbang? Halimbawa, may nagsasuggest, why not gayahin yung ginagawa ni Mayor Vico Sotto na naka-livestream yung mga bidding sa malalaking proyekto, lalo na, Nel? Sa ngayon, ang mga inihayag pa lang ni Pangulong Marcos ay isa sa publiko nga itong mga flood control projects na ito at maging yung mga magiging development sa mga susunod na panahon. At kung yung posibilidad na action naman doon sa mga magiging sangkot nga dito sa sinasabing anomalya sa pagpapatupad ng flood control projects, yan yung ating aabangan kung ano yung mga possible na legal actions. Pero tiniyak naman ng Pangulo sa mga naging pahayag niya nitong mga nakaraan yung transparency sa pagpapatupad ng proyekto, hindi lamang nitong flood control, kundi yung ibang mga infrastructure projects pa ng pamahalaan, June. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.